As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house." Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! It's all the evidence I'll ever need. Your love is better than life. I can hear wrap my mind around it. One day, here in your house, better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running out to me. Keeps on running, running, keeps on running out to me.
every time I turn around, surely your goodness and mercy shall follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. 'Cause every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy
individual, is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. So the power of God's love. Sino dito excited ka yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos? So, merong power of love, pero mas matindi yung power of God's love. Excited ako na i-share to sa inyo. In John chapter 3, verse 14, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, the Son of Man must be lifted up. Sino yung excited ka na receive mo yung word na to? So today, dadalhin ko kayo doon sa journey ng bansang Israel. Ang bansang Israel, pinaalis ng Panginoon doon sa Egypt. It is a land of oppression. Mahirap po ang mga tao doon kasi alipin sila. Nagiget nyo po ba? Walang alipin na umaasenso. Lahat ng alipin naghihirap. Pinahihirapan pero hindi umaasenso. May naiintindihan? Si Pero, alipin yung mga anak ng Diyos, pero alipin. Nagiget nyo po ba, mga kapatid ko? So, inalala ng Diyos ang kanyang bansang Israel. Sabihin mo sa katabi mo, aalalahanin ka ng Diyos. May portion ka. Sino dito excited? May portion ka. Kasi anak ka ng Diyos. Your portion is not scarcity, your portion is abundance. Ayaw ng Diyos na pang barangay kahirapan ka. Ang gusto ng Diyos, pang barangay, kasaganaan ka. Itong bansang Israel, pinaalipin sa bansang Ehipto, gumigiik sila, gumagawa sila ng bricks, dinadagdagan ng kota, pero walang kita. So, ginawa ng Panginoon, pinaalis sila sa bansang Israel, pinaalis ang bansang Israel sa Egypt, at pagkatapos, dinala ng Panginoon. Supposed to be, ilang araw lang yung travel? Ilan? Supposed to be 40 days lang yung travel kung masunurin, pero nung naging masuwayin at naging kontra sa sinasabi ni Lord, naging ilang taon? 40 years. So, depende sa ugali. Hello? Ang gagawin ni Lord sa'yo. Yes, niligtas tayo sa biyaya, mapagmahal ang Diyos. There is no question about that. But your journey is your responsibility. Walang question, mapagbiyaya ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Pero yung klase ng buhay na meron ka, depende sa ugali mo. Sino may nagiget? Sino may naiintindihan? So itong si Moses, inilig niya yung mga tao, tapos doon sa paglalakbay nila, dahilan sa tigas ng ulo ng mga taong ito, nagre-rebelde sa Diyos, sumusuway sa Diyos, pinalaya na ng Panginoon sa kahirapan, ang utak nandun pa rin. Nagiget niyo po ba? So, ito yung nangyari, no, hinabol ng Egyptian ang bansang Israel. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka papakawalan. Wala na kasi silang alipin. Tama? Pwedeng anak ng Diyos, pero alipin. May kausap ba ako? Parang wala akong kausap ngayon dito, Hindi mo maranasan yung abundance, hindi mo maranasan yung miracle kasi lagi kang kontra. Sa halip na gawin at sundin ang salita ng Diyos, kontra. Ikaw yung kontratista na mahirap. Basta sinabi ni Lord, kahit hindi mo naintindihan, kahit hindi ka sanay, yes, Lord. Because God set us free. So live in freedom. Do not live in bondage. Do not live in slavery.
Kasi pahihirapan talaga. Nagiget nyo po ba mga kasama? Pahihirapan talaga. Meron kang anak, meron kang asawa, meron kang pamilya, magbibuild ka, pero wag doon sa poverty, kundi doon sa abundance. Kaya lang, from poverty to abundance, it is a journey. Hello? Paglalakbayan. Hindi lahat nakarating doon sa abundance. Yung iba na tepok dahil lang sa ugali. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wag na wag papangit ang ugali mo, ha? Baka mamatay ka na, hindi mo narating yung pangako. Hello? Tama ba, mga kasama? So, ang ginawa ng paraon, hinabol. Grabe. Kasi wala na silang alipin. Ayaw na ayaw ng demonyo na umasenso ka. Ang gusto ng demonyo, sakto, kapos, yung ganon. Pero yung mag-overflow, ayaw. Pero para sa yung overflowing. Hello? May kausap ba ako? May kausap ako? Sino dito, na-excite ka na? Na-excite ka na ngayon? Hindi ka kasya-kasya, hindi ka sakto-sakto. Dapat kasiya-siya. Maraming sumasaya kasi may nag-o-overflow sa'yo. Namimigay ka. So kaya lang, huwag maging rebelde yung puso natin, yung ugali natin, yung espiritu natin. Hanggang sa dumating yung time, nagpadala si Lord ng makamandag na ahas. Yung mga pasaway, yung mga hindi sumusunod sa Diyos, pinadalhan ng ahas. Ano kaya kung magpadala si Lord ngayon? Kumusta ka kaya? Lahat ng mga hindi sumusunod, imagine mo, pinalaya na ng Diyos, yung utak nila slave pa rin. Pinalaya na ng Diyos, sabi niya, mas mabuti pa doon sa Egypt, meron kaming sibuyas. Dito, mamamatay kami ng gutom. Tapos, hinabol sila. Noong hinahabol na, sabi niya, naku po, wala bang libingan sa Egypt na hindi kasya kami? Dito kami mamamatay? Grabe, yung mga utak na ano talaga. Nagsesettle sa kasya-kasya, hindi doon sa kasaya-saya. Israelites, huwag kayong magtaka kasi hindi lahat talaga ng anak ng Diyos makakaranas. Yung iba, natutuka ng ahas. Tama? At maraming nalilipol. Sino may naiintindihan? So the context is this. Nag-pray si Moses na, Lord, yung mga anak mo, wag mo namang ubusin lahat. Yung mga pasaway, wag mo namang patayin lahat. Alam niyo, sabi ng Panginoon, Moses, gumawa ka ng bronze snake. Ilagay mo sa pole, ilagay mo sa tikin, tapos itaas mo. Kung ano ang problema, yan din ang solusyon. Ang problema, makamandag na ahas, ang solusyon, yung ahas na bronze snake. Tingnan niyo po yung mga logo ng pharmacies. Yun po yun. Yung may nakaganong ahas, nakalagay sa tikin, ang ibig pong sabihin ng logong yun, cure. Yan po yung ibig sabihin niya. Kaya, kung ano ang problema, anong problema? Ahas. Ano ang solusyon? Ahas din. Sabi ng Panginoon, sa lahat ng mga natuka ng ahas, pag tinaas mo yung tikin na yan, ang tumingin doon mabubuhay. Hindi mamamatay sa kamandag ng ahas. Are you with me? Do you understand what I'm saying to you today? God is speaking to you today. That you have a problem in your life, but the problem in your life is the same solution. If the problem is the snake is the solution. Tinitingnan lang yung karakter. Pag natuka ka, tingin agad. Yung iba kasi, kahit natuka na, ay pa tumingin. Napaka-prideful. So kung pera ang problema, pera din ang solusyon. Hello? Sino excited dyan? So, yun yung Old Testament. Pero, itong New Testament,
hindi bronze snake ang binigay. Sino na ang binigay? Si Jesus. Hallelujah! Sino masayang-masaya na meron kang Jesus? Sino si Jesus sa'yo? It is your solution to your problem. Solution for your bondage. Sino may naunawaan? So yung iba kasi di baling namatay na nga si Kristo hanggang ngayon, alipin pa rin. May naririnig na nga, may nakikita na ay yabang pa rin. Yakap na yakap sa kahirapan, yakap na yakap sa pagkaalipin. Ang pag-asa natin, hindi yung galing natin, yung sipag natin, yung abilidad natin, hindi ang pag-asa ang mundo, ang pag-asa si Lord. Kaya ang pagsunod mo sa Panginoon, wag konti-konti, todo. Kaya sinabi ni Jesus dito, as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. Ang matataas, hindi ang kumpanya. Ang matataas, hindi yung galing mo. Ang matataas, si Kristo. Hello? Marami kasi talaga, mga tao prideful, namatay na si Kristo para sa kalayaan mo. Ang problema, hindi maranasan to. Itaas natin si Kristo sa buhay natin. Yan ang makikita. Itaas mo kasi maraming sumusunod sa atin. Dapat alam nila na may sinusundan tayo. Sino sinusundan natin? Walang iba kundi si Kristo. In your journey, importante po ito. Kaya, pag pinanganak tayo mahirap, di mo kasalanan yan. Pag namatay kang mahirap, kasalanan mo yon. Because there is God's presence, there is God's word, and then we do nothing. So kaya, excited ako na maranasan natin ang mga bagay nito because Jesus is not the bronze snake. Jesus is the embodied person of God. So Jesus demonstrated the love of God. That's why Jesus gave, the Father gave the Son, which is Jesus Christ. In John chapter 3, verse 16, it is not just the word, but it is God's promise. For God so loved. So what is so love? So love means higher degree of love. It is superlative. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. For God so loved the world. The world is not the earth. The world is all about the humanities. Sino masayang masaya ka? Kasama kang minahal ng Diyos. Hindi ang dagat, hindi ang lupa, hindi ang mga puno, hindi ang mga tanawin, kundi tayo. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. You need to lift up Jesus Christ in your relationship. You need to lift up Jesus in your life. You need to lift up Jesus in your family. You need to lift up Jesus in your finances. In everything in your life, Jesus must be lifted up. Woohoo! Eh baka hangin, yabang, wala namang maipakita. Obedience is the key. Ang obedience hindi sa panahong gusto mo. Ang obedience sa panahong ayaw mo, pinapangyari mo ang gusto ng Diyos, yun ang obedience. Kaya walang pilitan. Kaya yung iba, hindi makaranas ng kasaganan kasi tigas ng ulo. Gusto pang may sakit bago Panginoon patawad. Maglilingkod ako sa iyo. Mas maraming tao kasya dito pero magmumultiple service tayo. Bakit? Mas maraming tao tayong tutulungan. Yung dating wala ng direksyon para naghihintay na lang mamatay, mainit lagi ang ulo, may pag-asa pa pala. Marami kang kakilalang ganyan? O baka ikaw yan? Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ako. May pag-asa ka rin. Sino may naiintindihan mga kapatid ko? So ito para sa atin to.
Kaya wag niyong sayangin ang pag-attend nyo every morning, every Sunday. At sa Sunday, 9 o'clock na tayo. Hindi ko kayo binibaby, dapat kayo ay mga generals of the Lord. Ibang training ng general. Ang training ng general, intellectual, emotional, and even physical. Kaya sila pinapadel. Kaya merong hazing para hindi po madali sumuko. Hindi takbuhin. Walang Kristiyanong ayawin. Walang Kristiyanong takbuhin. General tayo ni Lord. Sino may naiintindihan? Bakit? May namatay na para sa akin, si Kristo. Hindi ako ayawin. Kahit ano, Lord, basta gusto mo gagawin ko yan. Sino masaya? No, paki-congratulate mo ang katabi. Sabi mo, buti na lang nandito ka ngayon. You are God's manifestation of His glory. And His glory in your life is your testimony. Sino excited ka na may bagong kwento sa buhay mo? Huwag kang papayag na walang kadating-dating ang buhay mo. Dapat meron value. Tingnan mo yung katabi mo. May value na ba ang buhay? God don't want you to become expensive. God wants you to expand. Maraming mga tao feeling expensive. Looking expensive, pero hindi nag-expand. Hello? May kausap, hindi ko sila, don't get me wrong. Pwede mo may enjoy lahat. Pero hindi yung look expensive. Dapat nag-expand ka. May kotse, may bahay, papasyal-pasyal, pa-picture-picture, pa-party-party, nag-expand ka ba? Eh baka sa business ni Lord, hindi ka makagastos. Hello? Sino may naiintindihan? God doesn't want you to look expensive, but God wants you to expand. Huwag puro forma. Hindi ko sinasabing huwag ka pumorma. Pumorma ka kung nag-expand ka ng kingdom ni Lord. Kasi lahat ng bagay na yun hindi connected sa eternity. Everything in our life must be connected to eternity. And that is not expenses. That is investment. Sino may naiintindihan? Parang ang tahimik nyo na. Don't just look some people na parang expensive ka. Yung relo, magkano? Yung sapatos, magkano? Wow, expensive! Kumakain sa matitinding resto, wow, expensive! Kumusta ang giving mo? Huwag natin pag-usapan yan. Tapos gusto mong i-bless ka ni Lord? Oh, come on. Come on. You is still in slavery. Yung kailangan mong paghirapan para ka magkaroon. Yung anak iba, isang hingi lang ibibigay. Tandaan nyo pati, wala pong katulong, wala pong servant na tagapagmana. Ang tagapagmana, anak. Sino dito yung mga anak ng Diyos? May mamanahin ka, may mamanahin ka. Sabi mo, may mamanahin ka. Hindi lang yung buhay na walang hanggan, pati dito buhay na sagana, kasaya-siya, at talagang ganap. That is your portion. Do not settle for less. Aim for the best. Because your portion is abundance, not scarcity. Kaya huwag mong ipagpapalit ang Diyos sa sitwasyon mo. Kasi aayusin ng Diyos ang sitwasyon mo. Unahin mo lang siya. Ang problema, dami mong inuuna eh. Yung pangangailangan, yung anak, yung asawang high maintenance na nag-iinarte. Naranasan ko rin yan, pero sinabihan ko na si Pastora Love, mas mahal ko si Lord kaysa sa'yo.
Nawindang siya nung una, parang, mas mahal ko si Lord. Kaya uunahin ko ang Diyos. Magalit ka na kung magalit. Pero meron tayong pupuntahan. Ang hirap pa amuin yan. Matapang yan eh. Sino dito takot sa Kanya? Dati. Grabe, iba na siya ngayon. Unti-unti yung binabago ng Panginoon. Sino yung naipanakot si Pastora? Lagot ka kay Pastora. Si Pastor, medyo mabait yun. Pero si Pastora, iba yun. Kaya minsan Pastora, mga magagano, hindi, mabait po talaga siya. Pero hindi ho ako magaling yung word ni Lord. Kaya hindi ko ipagpapalit ang Diyos. Sa asawa ko, sa anak ko, maging buhay ko, hindi ko ipagpapalit ang Diyos. Kasi grabe yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Ganon ko siya kinikilala na kung wala ang biyaya niya, hindi ako makakatayo dito. Come on, bigyan niyo ng the best clap si Lord. He deserved this. We are making His throne right now sa pamamagitan ng pagpalakpak ninyo. At yung mga pumapalakpak, get ready. May matinding gagawin sa inyo si Lord. Yung mga iba umatenda. Grabe, may matinding gagawin sa'yo si Lord. Imagine mo, hindi ka umattend para umupo. Umattend ka para makiisa kasi pamilya ka. You are not a visitor here. Huwag kang mag-expect na ititreat ka special. Na para ka nag-check-in sa hotel, i-treat nyo ako. Ano ba yung mga kailangan dyan? Welcome drinks. Hindi po, pamilya ka dito. Dapat tumutulong ka. May nagiget. So lahat tayong tutulong-tulong tayo dito. Umupo ka na nga, hindi mo pa manlik yung maupuan mo. May usher naman eh. Pag pamilya ka, tumutulong ka. Huwag kayong nakikikain lang, tapos biglang alis. Nagiget nyo po ba, mga kasama? Pakikalabit mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi ka bisita rito, ha? Kapamilya ka. Sino dito kapamilya? Kapamilya, taas ang kamay. Woo! Overflowing. That is the power of God's love in us. Hindi po konti-konti, marami talaga. Kaya lang, kahit na anong sitwasyon, anong kondisyon, huwag niyo ipagpalit si Lord. Huwag niyo ipagpalit. Dati, nagbiyahe lang po kami. Sumasakay kami ng jeep. Na-experience namin yun. Tapos, nung medyo nag-level up na kami, nagmotor kami. Attend kami ng mentoring. Mag-mentor kami. Grabe. Tanghaling tapat. Yung pastora ninyo, angkas-angkas ko sa motor, umuulan, minsan mainit, pero hindi kami nagpapatigil. God is good. Hindi na natiling ganon. Grabe, minsan pagbaba niya, yung alikabok dito, yung usok na sasakyan, maitim. Nasa ganito niya, sabi ko, Lord, grabe, ang ganda ng asawa ko. Pero hindi niya deserve na mangkas dito sa motor. Lord, bigyan mo kami ng sasakyan. Pero hindi yun ang dahilan para hindi kami sumunod sa Lord. Kaya huwag kang magdadahilan ng mga bagay na pinagagawa sa iyo ni Lord. Assignment mo yan. Walang ibang gagawa niyan. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, unahin si Lord. Para mabilis ka makarating sa promise. So, sino dito excited ka? Dinemonstrate na ni Lord yan. Sabihin mo sa katabi mo, i-status mo yan. Tapos itag mo raining light. Huwag mong gawing you, kasi baka siya yun eh. Me. Para reminder yan sa sarili mo. Sa sarili ko. Hello? Sino may nauunawaan? Yan talaga yan. Kaya tayo nag-gather ng wealth para may impact. Para ang buhay mo maging impactful. Hello? Pag nakakapaglibre ka na, I tell you, mamahalin ka na mahal mo sa buhay. Pero pag palagi kang panghihingi, pag dumating niya, kinakabahan ka. Kinakabahan sila pag nakita ka na, naku po, ayan na naman, ayan na naman. Sino may naiintindihan?
Bigyan natin the best clap si Lord. No, He is the best God. I just want to minister to you. Itaas mo si Jesus sa buhay mo. Itaas mo si Jesus sa relasyon mo. Itaas mo si Jesus sa pamilya mo. Itaas mo si Jesus sa future mo. And it takes humility to do that. Everything in your life, it must be traceable to God. Hindi yung ability mo, hindi yung sipag mo, hindi yung galing mo. Yung ginagawa ni Lord. Kung bakit ko nasabi, may mga kasabay tayo, tinitingnan to, nakaredy ng pera. Babayaran in cash. Pero sa atin binigay ni Lord. Hindi aksidente yan. Miracle yan. Ngayon, kung hindi mo nakikita yung ginagawa ng Lord sa buhay mo, hindi ka magseseryosong sumunod. So mga kasama, I just want to pray for you. May ginagawa si Lord sa church, dadaloy yan sa'yo. Kung nakakonect ka, at saka kung anak ka. Kasi hindi lahat ng anak mabuting anak. Meron din pasaway na anak na pagka nakakalusot, nagtatago. Gumagawa ng mali, palusot. Pero walang blessing ang life na yon. Tandaan mo, may nakaabang ng ahas na tutuka sa'yo. The power of God's love is all about God, si Jesus Christ. Ibinigay siya para sa bawat isa sa atin. Kung binigay sa akin, binigay sa'yo. Kung ano nararanasan ng church, mararanasan mo. Because we are family. So you will experience miracle, millions, and multitudes. Kaya ikaw mismo, sa sarili mo, maraming tao ang mabibless sa life mo. To God be the glory. I just want to pray for you today. Pwede bang tumayo tayo? In all humility, may matinding gagawin ng Diyos. The power of God's love. Laging tinitingnan ng Diyos yung attitude ng heart mo. Sa bawat ginagawa natin, bawat sinasabi natin, bawat ibinibigay natin, tinitingnan ng Lord yung attitude ng heart. Maganda ngayon, Lord, create in me a pure heart and a clean hands. Kaya hindi dapat nagkakaroon ng inis. Hindi ka dapat nagme-meditate ng mga negative. Iwasan yung mga taong negatibong mag-isip. Dapat yung may pananampalataya. Yung pinapapangyari ang mga bagay na imposible. Yun ang mga dikitan yung tao. Mga kasama, kung meron pong negative sa pamilya, ipag-pray nyo po yan. Do not allow negative words na mangyari sa pamilya mo because every negative words, it comes from a negative mind. Negative mind, negative words, negative life. But if you have a positive mind, positive word, pero kang positive life. Because there is power in the word. There is power in the word. So today, be a blessing to your family, to your loved ones. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. You are the light. And God will bless you. God will bless you. So let us humble ourselves. Kung meron yung puso natin, meron mang galit, meron mang inis, ngayon isuko natin sa Panginoon. Just raise up your hands. Lord, lumalapit kami sa iyo na merong pagpapakumbabang puso. Tanggalin mo ang lahat ng kayabangan sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng pagmamalaki. Tanggalin mo ang lahat ng espiritu ng pagsuway sa iyong kalooban, sa iyong salita, at sa iyong pamamaraan. Lord, magkaroon kami ng revelation doon sa 2 Chronicles 20:20. Believe in the Lord your God. Believe and trust in the Lord. And you will be established. Believe and trust to your prophet and you will succeed. You will become successful. It is a matter of believing. It is a matter of trusting. It is not all about me. It is not all about you, but it is His promise in your life. If you want to establish, if you want to be prosperous, just honor the word of the Lord. Have a revelation right now. Father, we come to you in all humility. Lord, i-establish mo kami, Panginoon, not on our own effort,
skills and ability. But God, according to your word, according to your word, because your word is firm, because your word is solid foundation. Because if your word is our foundation, we will not be shaken. We are immovable. Lord, salamat po ng marami. Lord, deserve ng mga anak mong ito ang magandang buhay. Deserve ng mga anak mo ang kasaganaan. Lord, mag-manifest ka sa amin. Sa mga naniniwala at nagtitiwala sa iyo, nagpapaubaya sa iyo, Lord, show you your glory to them. And make a good and great testimonies, Lord, in their lives. Father, I pray in the name of Jesus, kung papaanong nangyari kay Ate Grace. Naka-experience siya ng miracle for 7 years. She was in pain. But God, pinagaling mo. Lord, I pray for that kind of miracle in this people, oh God. Lord, yung milagrong yun, maranasan namin. Lord, maaaring iba-iba kami nang hinihingi ng miracle, pero Lord, ang mga anak mo, hindi sila uuwi na wala silang daladalang milagro ngayon. God, we receive our miracle today. We receive our miracle today, God. Salamat po ng marami. Pinapupurihan ka namin. Dinadakila namin ang pangalan mo. Lord, magsa-celebrate kami kasi nireceive na namin kung ano po yung mga bagay na para sa iyong mga anak. Lord, wala na po ditong alipin. Mga anak mo na kami. Lord, we want freedom. We want abundance. We want great exploit. Father, help us to obey your word. Thank you so much, God. Remove the spirit of pride. Remove the spirit of disobedience. Remove the spirit of rebellion, oh God, against your will, against your word, and against your will. Lord, bless your church. Bless your people, oh God. Maging obedient kami, Lord. At maka-experience kami, Panginoon, ng mga greater things according to your word, oh Lord. Because lahat ng ito, Panginoon, para sa iyong mga anak. Father, we honor you. We glorify you. In Jesus' name. Amen and amen. Bigyan natin ng the best clap si Lord. He is the best God.